Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 17, 2024, Biyernes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 25, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, sinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo, at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyan. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararating nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at tiniling na ipabaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at muli paalala, nalalapit na ang ating pong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol. Kung yung nakalipas na linggo ay yung kanya pong pag-akyat sa langit o yung ascension, yun po ay 40 days after po ng kanyang pagkabuhay. At ngayon naman ay yung pag sinabing Pentecost ay Pente 50. So yan naman po yung ating inihintay na maipagdiwang. At ito yung hudyat ng paglilingkod o pagmimisyon ng mga alagad. Yung bang mas i-empower sila. Sabi nga, di ba, yung sabi ni Jesus, pagdating ng Espiritu, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. At yun nga po. No? At ngayon, sa ating unang pagbasa muli, sa pagpapatuloy po ng paglalakbay o journey ni Saint Paul, ay talagang nagiging daan ito para mas marami po ang magkaroon ng at least yung basic, no, yung magkaroon ng awareness, ano ba itong mga naririnig nila. So, kung tutusin, no, para bang sa umpisa ay puro kamalasan ang nangyayari kay Pablo, pero sa ating ng pananampalataya, no, hindi kamalasan kundi opportunity. Nagkakaroon lagi ng pagkakataon para makapagpahayag lalo si San Pablo at maiparating niya yung issue, yung usapin na patungkol nga sa kay Kristo na namatay at muling nabuhay, at yun yung nagiging daan po. No? Kaya nga dito, sinabanggit dito na haharap siya sa emperador matapos na humarap sa mga gobernador. No? Itong sina Haring Agripa, si Festo, no? Para bang walang kinalaman sa usapin ng mga Hudyo, pero ito yung nagiging way naman para yung mga Romano, kasi nga ito ay mga Romano, ay magkaroon din ng awareness. Kahit papano, yun nga po, no? Kumikilos ang Espiritu Santo para maiparating sa kanila din at maipahayag din ang mabuting balita. Bagaman sa tingin ng mga tao, siyempre ito ay uri ng paglilitis, nasa hukuman sila, pero kapag nagsasalita na si San Pablo, ay naipapahayag niya na ang kanyang misyon ng mabuting balita. Lagi pong
Yun. The rest ay ang Panginoon na po ang bahalang kumilos at magpatuloy ng kanyang gawain. Kaya nawa sa karanasan muli, no, ni San Pablo, kahit na mahirap, kahit na siya po ay napapabilanggo o nadadala sa bilangguan, nagiging mas malakas pa rin ang kanyang loob. At pagamat lagi rin naman siyang pinalalakas ng Diyos, no, na mas maging matapang, mas maging matatag sa kanya pong mga kinakaharap. At maging tapat siyempre, no, sa kanyang misyon na dalhin ang mabuting balita saan man siya mapunta at anuman ang maging kalagayan o sitwasyon ng kanyang buhay. Isang misteryo na tanging ang Diyos ang may hawak, tanging ang Diyos ang nakakaalam. So lahat ng nangyayari sa ating buhay ay kinukuha at ginagamit ng Diyos na paraan o daan para tayo naman ay makapaghatid ng mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.